Kabanata 871. Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw nang ibinagsak si Manny sa lupa, sa muka ng dugo, at nanatiling nakahandusay doon. Nang marinig ng iba pang miyembro ng Tigris Hall ang ingay ng labanan, agad silang nagmadali papunta at pinalibutan ang lugar. Lumapit si Severin at inalis ang mga maskara ng tatlong tao. Sok, Manny, hindi ka pa rin umaamin. Hehe, at dalawang elder, nagkita na tayo dati, hindi ba? Kayo ang first elder at second elder ng lads, tama? Sir, patawarin ninyo kami, sumusunod lang kami sa utos ni Mr. Manny. Nakahandusay sa lupa ang first elder, hindi na makabangon, at halos wala ng hininga habang nakikiusap. Sumingit din ang second elder, oo, pakisuyo, huwag ninyo kaming patayin. Hindi namin alam na isa pala kayong level 9 warrior king. Malamig nang umiti si Severin. Hindi ninyo alam na isa akong level 9 warrior king, kaya inatake ninyo ako. Kung mas mahina ang aking cultivation ngayong gabi, malamang pinatay na ninyo ako. Hindi ko napatatawarin ang mga tulad ninyo. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Zoheb at nagsabi, Mr. Zoheb, patayin mo silang dalawa para sa akin. Agad na lumapit si Zoheb at tinapos ang kanilang buhay. Pagkatapos, lumapit si Severin kay Manny, na nanginginig na sa takot. Lubos nang natakot si Manny. Hindi niya akalain na si Severin, na minsang pinatawad siya, ay pupunta sa Drakcom para paslangin siya. Hindi niya naisip na ganito kalakas ang loob nila. Alam ko na ang mali ko, pakiusap patawarin mo ako. Gagawin ko ang kahit ano para sa iyo. Lubos na ang takot ni Manny. Ni sa panaginip ay hindi niya akalaing magiging ganito kalakas si Severin. Dalawang level 7 warrior kings ang madaling pinatay. Ngayon lang niya lubos na naunawaan kung bakit si Severin ang pinili ng mga war gods para maging master. Sobra siyang makapangyarihan. Sa ganitong antas ng lakas, tiyak na siya ang numero 1 sa South County. Huli na para sa paghingi ng tawad. Ngayon, hindi lang ikaw ang magbabayad, kundi pati ang buong pamilya mo. Pagkasabi, hindi na nag-aksaya ng salita si Severin. Sinampal niya ang noo ni Manny gamit ang kanyang palad, at agad itong napatay. Matapos patayin ang tatlo, kinuha ni Severin ang kanilang mga storage ring. Dahil mga elder ng lads ang dalawang matanda, siguradong marami silang dalang spiritual herbs. Kayo na ang bahala sa mga bangkay. Utos ni Zoheb sa ilang tao upang alisin ang mga katawan. Okay, magpahinga na kayong lahat. May flight ako bukas ng umaga, kaya mauuna na akong bumalik sa Southlink City, sabi ni Severin habang nililangon ang lahat. Naiintindihan, Supreme Leader. Tinatansya naming makakarating kami sa Southlink City sa makalawa. Susubukan naming itatag ang headquarters malapit sa South County Mansion. Tumango si Zoheb, dama ang paghanga. Dalawang level 7 warrior kings ang umabot na sa ganoong antas ng cultivation, ngunit napatay lang sila ni Severin ng ganoon kadali. Pagbalik sa kanyang silid, agad na kinuha ni Severin ang cellphone at tumawag kay Callum Erminger. Master, may kailangan po ba kayo? Bakit kayo tumatawag ng ganito kalalim na ng gabi? Nagtataka si Callum, na malapit ng matulog, sa tawag ni Severin. Sinabi ni Severin, si Mr. Manny mula sa Yasky, kasama ang mga elder ng kanilang pamilya, ay pumunta sa Drakcom para paslangin ako. Pero napatay ko na sila. Ano? Bulalas ni Callum, at humugot ng malalim na hininga. Pagkatapos ay nagnalit ang kanyang ngipin sa galit at nagsabi, napakakapal ng mukha talaga nitong si Yakov. Mukhang hindi pa rin nila matanggap na ikaw na ang naging governor. Naglakas loob pa silang magpadala ng mga tao para paslangin ka. Tiyak na kamatayan ang hinahanap nila. Ngumiti si Severin at nagsabi, hehe, ayos lang. Sila naman ang may kagagawan nito, wala akong magawa kundi tapusin sila. Mas malapit ang kinaroroonan mo sa Yasky. Patay na ang mga elder ng kanilang pamilya, at wala nang gaanong eksperto sa kanilang City Yasky Mansion. Magpadala ka ng mga tao roon. Sana bukas ng umaga, wala ng City Mansion sa Yasky at kailangan na ng bagong papalit. Huwag kang mag-alala. Master, ako na ang bahala. Agad na pumayag si Callum. Pagkababa ng tawag, nabagot si Severin kaya kinuha niya ang ilang storage ring na nakuha niya ngayong araw.
Inilabas niya ang mga kapaki-pakinabang na gamit at inilipat sa sarili niyang storage ring bago tuluyang natulog. Samantala, agad na nagayos si Callum ng mga bihasang tao at nagtungo diretso sa city mansion ng Yasky. Ngayong gabi, nakatakdang lumunin ng dugo at kaguluhan ang Yasky. Naghanda ng pagkain ang pinuno ng Los at naghintay pa ng 2 oras, pero wala pa ring bumabalik kina Manny at ang iba. Nangangitim ang kanyang mukha at sinabi, masama ito. Mukhang hindi na makakabalik sina Mr. Manny at ang iba. Talaga, yung 2 elder ng lads ay mga level 7 warrior kings, sabi ng isang matanda na tila nagulat. 3 oras na silang wala. Kung sa oras lang, dapat nakabalik sila matapos ang mahigit 1 oras. Dahil hindi pa sila bumabalik hanggang ngayon, tiyak na may nangyaring masama. Posible bang mas malakas pa ang batang iyon kaysa sa 2 elder? Napakunot ang noo ng pinuno ng Los, at halatang balisa. Matapos mag-isip saglit, iminungkahi ng matanda, bakit hindi na lang natin tawagan si Mr. Manny para makasiguro? Agad na umiling ang pinuno ng Los, huwag na huwag. Kung patay na sina Mr. Manny at ang iba, at tatawag tayo ngayon, baka lumabas na tinutulungan natin si Mr. Manny. Madali tayong madadami ang maliit nating pamilya. Pagkatapos magmuni-muni, sinabi ng pinuno ng Los, kung talagang may nangyari, may maririnig tayong balita bukas. Sa oras na iyon, magpadala tayo ng ilang tao para mag-usisa sa lugar. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ng tawag ang pinuno ng Los mula sa ilang babaeng miyembro ng lads na humihingi ng saklolo. Nalaman niya na ang pinuno ng lads at maraming malalakas na mandirigma ay napatay. Iilan na lang na babae, mga bodyguard, at mga lingkod ang nakatakas na halos hindi ligtas, at kinailangang magsipag-hiwa-hiwalay. Lumabas pala na maraming mandirigma at ang mga tauhan niya ang ipinadala ng war god para patayin sila. Pagkababa ng tawag, namutla sa takot ang pinuno ng Los. Ang mga taong kanilang inaway ay konektado sa war god, at sa nakikita, hindi basta-basta ang relasyon nila. Kung hindi, hindi sana mismong ang war god ang kumilos. Sa oras na iyon, nakaupo mag-isa si Severin sa eroplano, pauwi ng Southlink City. Hindi na ipinaalam ni Severin kay Diane ng maaga. Pagbalik niya sa villa, tahimik siyang pumasok. Nakita niyang nakaupo si Diane sa sofa, na nakatalikod sa kanya. Dahan-daang lumapit si Severin at tinakpan ang mga mata niya mula sa likod. Sisi, ikaw talagang makulit na babae. Ngumiti si Diane at inalis ang kamay ni Severin, sabay lingon sa kanya. Wow, asawa ko, ikaw pala. Sa wakas bumalik ka, ikaw talagang pilyo ka. Hehe, anong ibig mong sabihin na sa wakas bumalik? 2 o 3 araw lang naman akong nawala. Mukhang miss na miss talaga ako ng asawa ko. Sa pagtingin ni Severin sa magandang babae sa harap niya na puno ng pananabik, nakaramdam siya ng init at saya sa puso. Pagkarinig sa mga salita ni Severin, namula ang pisngi ni Diane at may bahid ng hiya. Malambing niyang tugon, syempre, naisip kita. Asawa kita, paano ko hindi iisipin? Hehe, kumusta naman ang cultivation mo? Nakapag-breakthrough ka na ba? Ngumiti si Severin. Sa kanyang Grandmaster cultivation, wala namang spiritual energy sa loob ng katawan niya. Kaya kahit may paraan siya para makita ang cultivation ng iba, hindi niya talaga malalaman kung anong level na si Diane. Ngumiti si Diane at nagsabi, syempre, nasa level 6 Grandmaster na ako ngayon, at si Sheila naman ay level 7 Grandmaster. Pareho kaming umusad, alam mo ba? Ayos yan. Ngumiti si Severin at lumapit kay Diane, saka umupo sa tabi niya. Lumabas tayo mamayang gabi para kumain, at isama din natin ang mga magulang natin pati ang mga magulang mo. Matagal na rin tayong hindi sabay-sabay kumain sa labas. Sige, ngayong nandito ka na, magandang ideya na magtipon-tipon tayo sa labas. Ngumiti si Diane. Biglang pumasok si Sheila mula sa labas at nang makita si Severin, agad itong napasigaw sa tuwa. Mr. Handsome, ang saya at nandito ka na. Buti na lang bumalik ka. Tumakbo si Sheila at masiglang yamakap kay Severin, na punong-puno ng galak ang puso. Isang amoy ng halimuyak ang dumampi kay Severin na sandaling nawala sa sarili. Hindi niya alam kung sinadya ba ito ni Sheila, pero pareho pa rin siyang masigasig at makapal ang mukha. Hehe,
Nakita ni Dayan ang nakakatawang reaksyon ni Severin kaya napangisi siya at nagsabi, "Sa mga araw na wala ka, palagi kang naiisip nitong si Sheila." Saka lang napagtanto ni Sheila na may mali sa kanyang kilos kaya umatras siya ng 2 hakbang na medyo namumula ang mukha. Kasi masyado lang akong natuwa kaya hindi ko napigilan bigla. Hindi malaman ni Severin kung matatawa ba o maiiyak sa narinig. Ginamit pa talaga ng dalaga ang salitang hindi mapigilan. "Wow, Tay, nandito si tatay. Ang saya, nandito si Itay." Sa may pintuan, pumasok sina Celine at Lily mula sa labas. Nang makita si Severin, agad na tumakbo si Celine papalapit. Lumuhod si Severin, binuhat ang kanyang anak, at hinalikan ang maliit nitong pisngi. "Little girl, namiss mo ba si tatay nitong mga araw na wala ako?" "Namiss kita." Agad nang umiti si Celine at nagsabi, "Tay, hindi ba sabi mo bibilhan mo ako ng laruan? Nabili mo ba?" Nahiya si Severin at agad na nagsabi, Nagmamadali kasi si tatay na umuwi para makita ka at si mommy kaya nakalimutan ko sa daan. Mamaya pupunta tayo sa mall at bibilhan kita, ayos ba?" "Oo, sige, gusto ko ng teddy bear." Masunuri na tumango si Celine at ipinakita pa ang kanyang kamay, "Gusto ko yung ganito kalaki." "Sige, basta gusto ni Celine, siguradong bibilhan ni tatay." Habang tinitingnan ng kanyang anak na cute at masunurin, uminit ang puso ni Severin. Sa hapon, isinama ni Severin sina Sheila, Dayan, at Celine para mamasyal at binilhan ng mga laruan si Celine. Pagbalik nila, nagpahinga muna sila sandali. Sa gabi, lumabas sila kasama ang buong pamilya para maghapunan ng masarap. Pagsapit ng gabi, tumigil muna si Severin sa paggawa ng pills at nagtungo sa silid ni Dayan. Nakasuot si Dayan ng sexing pulang silk na nightgown. Nang makita niya si Severin, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Tinignan niya ito at nagsabi, "Akala ko magre-refine ka ng pills ngayong gabi. Bakit nandito ka?" Ngumiti si Severin at lumapit sa kaakit-akit na babae sa harap niya. Hinila niya ito papalapit at niyakap. "Pagkatapos ng sobrang daming red wine na ininom ko ngayong gabi, nahihilo ang ulo ko. Bakit ko pa pipilitin mag-refine ng pills? Baka mababa lang ang success rate at masayang pa ang mga materials. Mas mabuti pang makayakap ang asawa ko at makatulog ng masarap." "Ang kulit mo." Inirap ni Dayan ang mata kay Severin pero mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Ikaw talaga, ang salungat mo." Napangisi si Severin at hinalikan siya sa mapulang labi. Habang naghahalikan sila at handa na sanang buhati ni Severin si Dayan papunta sa kama, bigla itong nagsabi, "Ay nga pala, narinig ko kanina na nawasak daw ang city mansion sa Yusky. Ang mismong war god daw ang nanguna at winasak yun. Ano ang nangyari? Alam mo ba?" Saka lamang sumagot si Severin, "Ako ang nag-utos kay Callum, ang war god, na gawin iyon. Ang mga taong iyon mula sa Lads ay walang hiya. Nang malaman nilang pumunta ako sa Drakcom, dinala ni Manny ang mga elder ng Lads para patayin ako. Sadyang humihingi ng kamatayan. Ganun pala, karapat-dapat talagang mamatay si Manny. Kahit pagkatapos mo silang patawarin noon, lumuhad pa sila at nagsorry, at nangakong hindi ka naguguluhin. Pero palihim pa rin silang nagpadala ng tao para patayin ka." Pagkarinig nito, napakuyong ng kamao si Dayan. "Buti na lang at malakas ang asawa ko at mataas ang cultivation level. Kung hindi, baka nagtagumpay sila." Napangisi si Severin na parang alam na ang lahat. "Kapag iniisip ko ngayon, ang paghingi nila ng tawad at pagpapakita ng sinseridad ay panlilinlang lang. Alam nilang aalis ako kaya pinlano nilang paslangin ako. Sa ganoong paraan, kahit mamatay ako, mababawasan ang hinala laban sa kanila." Matapos iyon, binuhat ni Severin si Dayan at inihiga sa kama. Nakangising sabi niya, "Asawa, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na iyon ngayon. Mag-focus tayo sa iba." "Iba? Ano ang ibig mong sabihin?" Mahiyain na lumingon si Dayan at kinagat ang kanyang mapulang labi. Nang makita ni Severin ang kaakit-akit na anyo ni Dayan, mas lalo siyang nag-init. Diretso niya itong hinalikan. Samantala, sa kabilang silid, hindi makatulog si Sheila. Ngayon bumalik si handsome Severin, at nung niyakap ko siya, hindi siya tumutol at hindi ako itinaboy. Bukod pa roon, wala siyang intensyon na palayuan ako. "Hehe,
Ibig sabihin malaki pa rin ang chance ko. Ang ganda ng lahat. Matapos niyang suriin ang mga nangyari kanina, bahagyang ngumiti si Sheila na may kasamang tamis. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Severin, buong umaga siyang nag-refine ng pills. Sa puntong ito, nakapagtamo na siya ng mataas na kasanayan sa paggawa ng low-grade second-rank pills. Marami pa siyang materials na natitira para sa mga ito, kaya plano niyang gumawa pa ng mas marami upang makatulong sa cultivation ng mga high-level members ng gang. Sa hapon, bumaba si Severin para maglakad-lakad at magpahinga. Governor, may isang magandang babae na galing sa hall at gustong makipagkita sa inyo. Biglang tumakbo ang isang bodyguard at nagulat kay Severin. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Severin. Haha, dumating na si Hallmaster Zoheb at ang kanyang anak. Papasukin sila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 875. Hallmaster Zoheb, Yasmin, nandito na kayo. Sana naging maginhawa ang biyahe ninyo. Masayang bati ni Severin nang makarating ang dalawa sa gate ng kanyang villa. Haha, Supreme Leader, hindi naman nakakapagod. Natatawang tugon ni Zoheb, sabay silap sa dalawang magandang babae sa tabi ni Severin at sabi. Ang dalawang ito, kasing sigla ng mga liryo sa tubig. Siguradong sila ang mga asawa ng Supreme Leader, hindi ba? Sa likod niya, agad na mula na parang kamatis ang mukha ni Sheila, nahihiya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sasagot na sana si Severin nang biglang natawa si Diane at nagsabi. Ako ang asawa niya, at itong si Sheila naman, girlfriend niya. Halos mabulunan si Severin at hindi mapigil ang magsabi, Darling, bakit ka gumagawa ng kwento? Kailan pa siya naging girlfriend ko? Ngumiti si Diane at sabi, nakalimutan mo na ba? Noong dumating si Manny para subukan tayo, nagkunwari kang boyfriend niya, hindi ba? Kaya ayan, girlfriend mo na siya ngayon. Nahihiya si Severin at napangiti ng pilit. Yun ay para lang harapin si Manny. Bukod pa roon, nasa ilalim na si Manny ngayon ng hari ng impyerno. Hindi na kailangang magpanggap pa. Hehe, naiintindihan ko. Wala namang masama, hindi ka pa naman kasal sa kanya. Ayos lang yan. Nakaangat na kilay na biro ni Zoheb. Agad iniba ni Severin ang usapan. Ahem, bakit kayong dalawa lang? Nasaan ang ibang elders? Sumagot si Zoheb, ang ilang elders ay pumunta para hanapin ang tutuluyan nila. May iba pang mga kapatid na darating din sa Southlink City ng paisa-isa. Pagkababa namin ng eroplano, nagmamadali na kaming dumiretso rito ni Yasmin para makita ka. Ngumiti si Yasmin at binati sina Diane at Sheila. Pagbati sa inyong dalawa, mga sister-in-law. Ang gaganda ninyo pareho. Nang tawagin siyang ganito ni Yasmin, lalo pang namula si Sheila at ibinaba ang kanyang ulo, hanggang sa umabot ang pamumula sa kanyang tenga. Napansin ni Yasmin na hindi ito tumutol at namula lang, kaya inisip niyang marahil hindi pa asawa ni Severin si Sheila, pero malinaw na hindi rin basta-basta ang relasyon nila. Tara na sa loob at maupo. Gagawan ko kayo ng tsaa, nakangiting alok ni Diane. Pagkaupo ng lahat, agad tumawag si Severin kay Mick Whitley at sa iba pa para pumunta. Hindi nagtagal, dumating sina Mick, Larry Dune, at ang iba pa. Supreme Leader, kakabalita lang namin na bumalik ka na at handa na kaming dumalaw sa'yo. Hindi namin inasahan na ikaw pa mismo ang tatawag sa amin. Matamis ng ngiti ni Gracie Swiften nang makita si Severin. Napagtanto niyang hindi siya naging masaya sa panahong wala si Severin, at paminsan-minsan naiisip niya ang lalaking ito. Ngunit sa tuwing maaalala niyang Supreme Leader ito at siya ay subordinate lang, nawawala ang tapang niyang lapitan ito ng mas higit pa. Ngumiti si Severin at sabi, ipakikilala ko kayo. Ito si Zoheb, ang Hallmaster ng Tigris Hall, at ito naman ang kanyang anak na si Miss Yasmin. Pagbati sa lahat ng Hallmasters. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Sana ay matulungan natin ang isa't isa at sabay-sabay na umunlad. Agad na tumayo si Zoheb at ngumiti. Maya-maya, nagpakilala isa-isa sina Larry at ang iba pa. Tiningnan ni Severin ang kanilang cultivation levels at tumanggo ng may kasiyahan. Hindi masama, lahat ay gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang cultivation.
Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng tig-2 medicinal pills. Kapag na-stabilize na ang inyong realms, hindi na kayo kailangang mag-alala na maubusan ng pills. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Severin ang 10 low-grade second-rank medicinal pills at inihagis ang kanyang kamay, dahilan upang lumutang ang mga ito sa harap ng 5 Hall Masters. Supreme Leader, ang galing ninyo. Kagabi lang ako naka-breakthrough, at ngayon may dagdag pang medicinal pills. Haha, parang hindi na talaga kami mauubusan ng pills sa hinaharap. Masayang tawa ni Larry habang maingat na tinanggap ang mga pills at itinago ito. Oo nga, Supreme Leader. Binigyan mo na ako 2 araw pa lang ang nakalipas, at ngayon may dagdag ulit. Nakakahiya tuloy. Ngumiting tugon ni Zoheb habang itinatago rin ang mga pills. Sa gilid, pabirong sabi ni Mick, ganun ba? Hall Master Zoheb, kung nahihiya ka, pwede mong ibigay sa akin. Makapal naman ang mukha ko, haha. Agad na sagot ni Zoheb, hindi pwede. Mga gantimpala ito mula sa Supreme Leader. Paano ko basta-basta ibibigay? Haha, nagtawanan ang lahat ng marinig iyon. Sige, ngayong kumpleto na tayo, magpalitan kayo ng contact information. Magpahinga kayo ngayong hapon, at sabay-sabay tayong kumain sa gabi. Masayang mungkahi ni Severin. Ayos yun. Hindi ko akalaing may libre pa pala kaming pagkain. Dagdag ni Rachel na masaya ang ngiti. Lagi kayong welcome dito para kumain. Nakangiting sabi ni Diane. Sa hapon, naglakad-lakad at nagkwentuhan ang lahat sa courtyard sa labas ng villa. Nang dumilim na ang langit, nagtipon silang muli para sa kainan. Dahil sa sobrang saya at excitement, medyo naparami ang nainom ni Zoheb kaya't kinailangan pang alalayan ng 2 bodyguard papasok sa kotse. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Severin ang paggawa ng pills. Ngunit sa pagkakataong ito, naglayon siyang gumawa ng intermediate grade second rank pills imbes na low grade. Sanay na siya sa refinement ng low grade second rank pills, umaabot pa sa 90% ang success rate niya gamit ang spiritual furnace. Kahit sabay siyang mag-refine ng 2 sets ng materials sa isang furnace, hindi na yun mahirap para sa kanya. Alam ni Severin na sa yugtong ito, pwede na niyang subukan ang mas mataas na antas ng pills. Pagkatapos ng lahat, umabot na si Rachel sa level 5 Warrior King level, habang sina Zoheb at Gracie ay parehong nasa level 3 Warrior King level. Kahit may epekto pa rin ang low-grade second-rank pills sa kanila, hindi na kasing lakas ng dati ang resulta. Kaya kailangan niyang magpatuloy sa pag-angat. Ubusan na ng oras, at mahalaga ang bawat araw. Kailangan niyang maging intermediate grade second rank pill refiner o kahit low grade third rank refiner sa lalong madaling panahon. Kapag narating na niya iyon, maaari na siyang magbigay ng pills ng direkta sa mga miyembro ng ibang halls kapag natagpuan niya sila, nang hindi nasasayang ang oras dahil sa kakulangan ng naihandang pills. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Kahit maraming beses nang naensayo ni Severin sa isip ang refinement ng intermediate grade second rank pills, may ilang sets pa rin ng materials ang nasayang noong una. Subalit matapos ang 5 sets, lumitaw ang ngiti sa mukha ni Severin. Hindi masama, malapit na akong magtagumpay sa refinement ng pill. Isang hakbang na lang ang kulang. Ngayong gabi, mukhang may pag-asa na akong mag-breakthrough. Pagkatapos magpahinga ng mahigit 10 minuto, muling inayos ni Severin ang kanyang isipan at sinimulan ang pagpapainit ng pill furnace. Kinuha niya ang isang set ng materials para sa alchemy at inilagay ito sa tabi niya. Nang dumating ang tamang oras, ginamit ni Severin ang kanyang spiritual power upang iangat ang isa sa mga materials at mabilis itong inihulog sa pill furnace. Habang lumilipas ang oras, sunod-sunod niyang inihulog ang iba pang materials, habang butil ng pawis ang bumabagsak sa kanyang noo. Sa kabila nito, nanatili siyang nakapokus, at maingat na kinokontrol ang temperatura at inoobserbahan ang sitwasyon sa loob ng pill furnace. Arise! Sa wakas, sa isang sandali, marahang sumigaw si Severin, at isang pill ang biglang lumabas, lumulutang sa kanyang harapan. Haha, isang mid-grade second-rank pill. Sa wakas natapos din. Masiglang tumitig si Severin sa bilugang pill na may kaaya-ayang amoy, hindi niya mapigilan ang tuwa. Sa oras na ito, maaari na siyang ituring na isang intermediate grade second rank alchemist.
Ang ganitong klaseng alchemist ay bihira kahit sa Dracodam. Pagkatapos ng lahat, ang mga pills na ito ay makakatulong sa mga nasa ika-4 na antas ng Warrior King na mabilis na makatawid sa kanilang cultivation barriers. Pagtingin niya sa oras, napagtanto ni Severin na maaga pa. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon at ipinagpatuloy ang paggawa ng pills. Bagaman mababa ang success rate noong una, pagsapit ng madaling araw, nagamit na ni Severin ang 10 set ng ingredients, at nakakuha pa siya ng 3 pills bukod sa nauna. Sa buong magdamag, matagumpay siyang nakagawa ng 4 na mid-grade second-rank pills. Binigyan ko na sila ng mga pills kahapon. Hindi ko muna ibibigay ang mga ito ngayon. Itatabi ko muna at ibibigay kapag na-stabilize na ang kanilang cultivation at kailangan na nila ang pills. Matapos mag-isip, inilagay ni Severin ang 4 na pills sa mga ceramic bottles. Pagkatapos mag-ayos, bumaba siya upang maghanda ng agahan. Nang makita siyang bumaba, agad nang umiti si Dayan at nagsabi, "Ikaw, buong gabi ka na naman ba nag-refine ng pills? Ang sipag mo talaga." Umupo si Severin sa tabi niya at nagsimulang kumain ng agahan habang nagsasabi, "Wala akong magawa. Mauubos na ng oras, at kailangan kong magsipag. 1 linggo at kalahati na ang lumipas na parang isang kisap mata. Kailangan kong maghanda, hindi ba? At saka, para sa katulad kong mataas ang cultivation, kahit 10 gabi akong hindi matulog, hindi ito masyadong makakaapekto." "Sige na, ang galing mo na. Tama na." Binigyan siya ni Dayan ng mapanuksong tingin ngunit may kaakit-akit na aura. Brother-in-law, nandito ang City Mansion ng South Link City para makita ka." Hindi inaasahan, biglang pumasok mula sa labas si Megan at ipinaalam kay Severin. "Ang City Mansion Mayor ng South Link City ay nandito para makita ako." "Ano ang kailangan niya?" Napakunot-noo si Severin nang marinig ang balita. Mayroon ding City Mayor Mansion sa South Link City, at sa teorya, may potensyal itong maging governor. Sa kasamaang palad, nakuha na ni Severin ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, napansin ni Severin na ang mga tao mula sa South Link City Mansion ay may magandang ugali at hindi nagpakita ng kahit anong pagkainis. Sa halip, sila pa ang ngumiti at bumati sa kanya. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, hindi naman siya pinuntahan ng kabilang panig, kaya't medyo nakakapagtaka kay Severin na bigla na lang silang nagpakita sa kanyang pintuan. "Hem, papasukin mo sila, matatapos na rin akong kumain." Tumango si Severin at nagsabi. Hindi nagtagal, dumating ang City Mayor ng South Link City na si Clive Nichols kasama ang kanyang anak na si Benjamin Nichols. Inutusan ni Dayan ang isang maid na maghanda ng tsaa para sa kanila, habang inimbitahan naman sila ni Severin na umupo sa sofa. Pagkaupo nila, ngumiti si Severin at nagsabi, "City Mayor Clive, matagal na tayong hindi nagkita. Nais ko sanang malaman kung bakit ka bumisita ngayon. May kailangan ka ba sa akin?" Bahagyang ngumiti si Clive at sumagot, "Governor, ganito kasi iyon. Sa loob ng ilang araw, darating na ang kaarawan ng province governor. Inimbitahan niya ang mga governor ng Skystream Province, gayon din ang ilang malalaking city mayor mansions, upang dumalo." Habang nagsasalita, kinuha ni Clive ang isang imbitasyon at iniabot ito kay Severin, sabay sabi, "Ito ay galing sa prefecture governor, ipinadala ng kanyang sugo, at ipinapasa ko sa iyo. Inaanyayahan kanyang dumalo sa kanyang ika-60 na kaarawan." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Severin. Ang Dracodam ay napakalawak, puno ng mga lungsod na kasing dami ng mga bituin. Kilala ito bilang Darcia at nahahati sa 9 na probinsya at 36 na county. Bagamat ang South County ay nangangasiwa ng mahigit 100 lungsod, isa lamang ito sa 36 na county ng Skystream Province, na nasa ilalim ng nasasakupan ng Dracodam. Bawat governor ng 9 na probinsya ay namamahala ng tiga-4 na county, at halos magkapareho ang lakas ng bawat probinsya. Ang South County ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Skystream Province, at ang katayuan ng bawat governor ay hindi rin nalalayo sa 4 na Great War Gods, at lahat sila ay iginagalang na mga tao. Upang mapadali ang pamamahala, hinati ng governor ng Skystream Province ang kanyang 4 na county sa South County, North County, West County, at East County.
Matapos marinig ito, tinanggap ni Severin ang imbitasyon at tiningnan ito. Pagkatapos, muli siyang kumunot noo at nagsabi, "Bakit ipinadala ng sugo para sa ika-60 kaarawan ng province governor ang imbitasyon sa iyo para ihatid sa akin? Bakit hindi na lang sila dumiretso sa aking mansion? Tinatimad ba sila?" Kumunot din ang noo ni Clive at luminga-linga upang matiyak na walang ibang tao roon. Pagkatapos ay nagsabi, "Governor, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin." Bahagyang nagulat si Severin ngunit mabilis na tumugon, "Walang ibang tao dito, asawa ko lang at ang aking nakababatang hipag. Maaari kang magsalita ng direkta." Tumango si Clive at nagpatuloy, "Ang totoo, ang iyong pagkakahirang bilang governor ay medyo biglaan. Mukhang hindi masyadong nasisiyahan ng province governor, at hindi siya natutuwa." Mapait na ngumiti si Severin. "Ganoon ba? Posible bang may ibang tao siyang napupuswan?" Tumango si Clive, "Totoo, ang governor ng Namvale na si Regan Yankov ang nais niya. Ngunit hindi inaasahan, personal na nakialam ang war god at inirekomenda ka para sa posisyon ng governor. Bagamat hindi natuwa ang governor, wala siyang nagawa kundi pumayag." Pagkarinig nito, hindi napigil ang ngumiti ni Severin. "Hey, kaya pala. Kung hindi dahil ako ang county prince at personal din akong inirekomenda ni War God Callum, malamang hindi ko matatanggap ang imbitasyong ito. Ang bastos naman, hindi man lang pinadala ng direkta ang sugo at sa halip ay ipinasa pa kay Mr. Clive. Malinaw na ipinapakita niya ang kanyang pagkainis," sabi ni Megan habang nakahalukip-kap ang mga braso, na puno ng galit. Napabuntong hininga si Severin. "Ano bang iniisip mo, bata ka? Pagkatapos ng lahat, siya ang province governor. Kung hindi ako pupunta, magiging kawalang galang iyon sa kanya. Dahil pinadala niya ang imbitasyon, dapat akong dumalo. Kapag hindi ako pumunta, magtatanam siya ng galit laban sa atin, at ayokong magkaroon pa ng panibagong kaaway, lalo na't ang siyam na provincial governors ay hindi madaling pakisamahan." Pagkatapos makinig, pinisil ni Megan ang kanyang labi at nagsabi, "So what? Sino ba ang may kasalanan kung bakit siya nagpakita ng kawalang galang sa iyo? Bukod pa riyan, may war god kang sumusuporta sa iyo. Kailangan mo pa ba siyang katakutin?" Mapait na ngumiti si Severin at nagsabi, "Una, hindi naman niya tuluyang tinanggihan ang pag-imbita sa akin. Ipinakiusap lang niya kay Mr. Clive na ipasa sa akin ang imbitasyon. Hindi naman iyon malaking bagay, ipinapakita lang na hindi ako ganoon kaimportante para sa kanya. Pero kung diretsuhin kong tanggihan at hindi dumalo matapos matanggap ang imbitasyon, iba na ang dating noon." Sandaling tumigil si Severin at nagpatuloy, "Pangalawa, kahit na ang 4 na war god ay nakapagtala ng malalaking tagumpay sa digmaan at ginawaran ng War Gods Medal, hindi ibig sabihin na sila na ang pinakamalakas sa mundong ito. Maraming nakatagong eksperto o mga lihim na angkan ang nakatuon lamang sa cultivation at hindi nakikialam sa mga bagay sa mundo. Bukod pa roon, kahit sa mortal na mundo, maraming malalakas na tao ang handang sumama sa mansyon ng province governor. Kung gagawa ako ng malaking gulo laban sa province governor, hindi lang ito magdudulot ng negatibong epekto kundi pati na rin ng maraming problema." Nagkatinginan si Clive at Benjamin, na parehong may bahid ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Alam na nila na ang 4 na war god at ang 9 na province governor ay makapangyarihan at may mataas na katayuan. Ngunit hindi sila sigurado kung talagang totoo ang mga alamat tungkol sa mga nakatagong angkan ng cultivation. Ngayon, matapos marinig ang sinabi ni Severin, halos nakumpirma nilang totoo nga ang bagay na iyon. Kung ganoon, mas mabuting iwasan na lang ang hindi kinakailangang gulo. "Akala ko dati ang mga war god na ang pinakamalakas," bulong ni Megan. Doon lamang muling nagsalita si Severin, "Hehe, malawak ang mundo, at malawak din ang Dracodem. Lagit-lagi may mas mataas na bundok. May mga taong tahimik lang sa karamihan ng oras. Ang 4 na war god ay nakilala lang dahil sa kanilang mga nagawa sa digmaan laban sa Cherry Dam. Doon sila inilagay sa liwanag. Naiintindihan niyo ba?" Tumango si Diane, naiintindihan ko. Mukhang masyado akong naging makitid ang pananaw at hindi ko pa talaga kabisado ang mundong ito." Sa sandaling iyon, muling nagsalita si Clive. "Ginoo,
may isa pa talaga akong pakiusap kung bakit ako pumunta ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Severin, na bahagyang nagulat. Sabihin mo, basta kaya kung makatulong, siguradong tutulong ako. Medyo nahiya si Clave nang magsalita. Ganito kasi, ang anak kong si Benjamin, matapos makakuha ng 2 recipe para sa mga first grade low-level pill, ay nagsimulang mahumaling sa alchemy araw-araw. Labis siyang nahuhumaling dito, pero dahil walang gumagabay, basta-basta lang siyang sumusubok. Hindi ko rin alam kung may talento talaga siya sa bagay na ito. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Narinig ni Benjamin na mahusay ka raw sa alchemy at gusto niyang maging alagad mo. Pumapayag ka ba? Si Benjamin, na hindi lang gwapo kundi medyo tapat din ang dating, ay halatang kinakabahan noon, pero sa huli ay nagsalita rin. Sir, gustong-gusto ko po talaga ang alchemy. Nakagawa na ako ng isa, pero hindi gaano kaganda ang kalidad. Ito ang pill na nagawa ko. Pakiusap, tingnan ninyo. Habang nagsasalita si Benjamin, inilabas niya ang pill na kanyang ginawa at nagdagdag. Kung hindi ninyo man ako tatanggapin bilang alagad, labis ko pa rin itong ipagpapasalamat kung mabibigyan ninyo ako ng kahit kaunting gabay sa tuwing may oras kayo. Hindi tinanggihan ni Severin ang kahilingan. Mukhang kumalat na talaga ang balitang nakapagbigay siya ng high-grade pill sa isang bodyguard. Matapos matanggap ang pill, maingat itong sinuri ni Severin. Hindi niya mapigil ang aminin na nakaya ni Benjamin na makagawa ng pill ng mag-isa kahit walang gabay. Ipinapakita nito na may malaking talento siya at marahil ay dumaan din sa maraming hirap sa proseso. Kabanata 880. Sa oras na iyon, labis na kinabahan sina Benjamin at Clave nang makita nilang nanahimik si Severin at tila malalim ang iniisip. Pagkatapos ng lahat, hula lang naman ni Benjamin iyon, ngunit kung si Severin ay magbibigay ng gabay, tiyak na mas gaganda ang magiging kinabukasan nila. Ang pinakamahalagang bagay ay kung tatanggapin ni Severin si Benjamin bilang alagad, hindi lang si Benjamin ang makikinabang kundi pati ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng malaking suporta. Matapos magmuni-muni sandali, napagpasyahan ni Severin na kailangan niyang kumuha ng alagad na gaya nito. Sa hinaharap, tiyak na makakaharap siya ng mga tao mula sa iba't ibang larangan, at malaking tulong ang may dagdag na tao sa alchemy. Inabot niya pabalik ang pill at nagsabi, ang una mong ginawang pill ay may malinaw na mga layer, na medyo kahanga-hanga. Pero gusto ko munang tingnan kung gaano kalakas ang mental power mo. Ito ang pinakamahalaga para malaman kung angkop ka ba talaga sa alchemy. Mahalaga ang matibay na mental power. Yes, tuwa ang naramdaman ni Benjamin. Mula sa tono ni Severin, halatang malaki ang tsansa niya. Agad niyang pinakawala ng kanyang mental power, at isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat. Pumikit si Severin at inaninag ito bago tumango na may kasiyahan. Hindi masama. Sa kabila ng iyong cultivation bilang level 2 Warrior King, ang mental power mo ay maihahambing na sa level 4 Warrior King. Ibig sabihin, napakaangkop mo sa alchemy. Malayo ang lamang ng mental power mo kumpara sa ordinaryong tao. Mula ngayon, ikaw na ang alagad ko. Sa narinig, hindi mapigilan nina Benjamin at Clave ang sobrang tuwa. Si Severin ay gobernador ng county at may mabuting ugnayan sa kay War God Callum Erminger. Kung magiging alagad ni Severin si Benjamin, walang hangganan ang magiging kinabukasan ng pamilya ni Coles. Thank you, Master. Pakiusap, tanggapin mo ang paggalang ng iyong alagad. Agad na lumuhad si Benjamin sa lupa at buong galang na nakabaw kay Severin. Thank you, Governor. Makakaasa ka na para sa alchemy ng anak ko, tutulungan namin siyang makahanap at magbigay ng mga materyales na kakailanganin niya. Kung may kailangan ka, nasa amin iyon at maibibigay namin sa iyo, mabilis na sabi ni Clave na halatang sabik. Bahagyang ngumiti si Severin at sandaling nag-isip. Pagkatapos, mabilis niyang inilabas mula sa kanyang palad ang isang alchemy furnace at iniabot iyon. Benjamin, ang alchemy furnace na ito ay dati kong ginamit. Maganda pa ang kalidad nito, kaya ibibigay ko na ito sa iyo. Magagamit mo ito. Thank you, Master. Buong tuwa itong tinanggap ni Benjamin, at kumislap ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag. Tumayo ka na. Nang makita ni Severin na nakaluhod pa rin si Benjamin, agad niya itong itinayo at nagsabi, maaga pa naman.
Mamaya, mag-refine ka ng pill sa harap ko para magabayan kita. Bukod pa riyan, marami akong pill formulas dito. Ipapakopya ko ang ilang first grade low rank at first grade mid rank formulas para sa iyo. May ilan ding high rank formulas. Magagamit mo muna ang mga iyon. Kapag naging first grade high rank alchemist ka na, bibigyan kita ng second grade formulas.